ang unang bansa na gumamit ng bakal. Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor E. Paliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung anong bansa ang unang gumamit ng bakal. Kapag narinig ninyo ang salitang bakal, ano agad ang naiisip ninyo? Bakal na gate, kutsilyo, martilyo, o baka yung kapitbahay ninyong mahilig manghiram ng tools pero hindi na nagsasauli. Halos lahat ng gamit natin ngayon ay may bakal. Pero naitanong na ba ninyo kung sino ba talaga ang unang gumamit nito? Kaya class, halika at tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Angelo Jr., Pasqua 5356. Salamat sa suggestion mo. Bago natin sagutin kung anong bansa ang unang gumamit ng bakal, may isang nakakagulat na katotohanan muna tayong dapat malaman. Ang pinakaunang bakal na nahawakan ng tao ay hindi hinukay sa lupa. Galing ito sa kalawakan. Oo, tama ang narinig ninyo. Libo-libong taon bago natutong magtunaw ng bakal ang tao, may mga meteorite na bumabagsak sa Earth. Ang mga batong ito mula sa kalawakan ay may mataas na dami ng iron at nickel. Dahil matigas at kakaiba ang materyales nito, ginamit ito ng sinaunang tao sa paggawa ng maliliit na palamuti, sibat, kutsilyo at iba pang kagamitan. Natagpuan ng mga archaeologists ang mga sinaunang bagay na yari sa meteoric iron sa iba't ibang lugar gaya ng Egypt, Mesopotamia at Anatolia. Isa sa pinakasikat ay ang punyal ni Pharaoh Tutankhamun. Nang suriin ito gamit ang modernong siyensya, lumabas na ang bakal nito ay mula sa meteorite. Kaya kung iisipin, ang unang bakal na ginamit ng tao ay literal na galing sa langit. Pero may problema. Napakabihira ng meteorite. Hindi pwedeng umasa ang buong sibilisasyon na maghihintay lang ng batong babagsak mula sa kalawakan. Kaya nagsimula ang tao na pag-aralan kung paano makakakuha ng bakal mula mismo sa mga bato sa lupa. Hindi naging madali ang prosesong ito. Mas mataas ang temperatura na kailangan para matunaw ang iron ore kaysa sa tanso. Nangangailangan ito ng mas mahusay na pugon, mas maraming uling, at mas advanced na kaalaman sa metallurgy. Ilang siglo ang lumipas bago ito tuluyang nagtagumpay. At dito nagsisimula ang tunay na kwento ng Iron Age. Ngayong alam na natin kung saan nanggaling ang pinakaunang bakal, sagutin na natin ang main question. Anong bansa ang unang gumamit nito? Kung ang pag-uusapan ay regular na paggawa at malawakang paggamit ng bakal mula sa iron ore, karamihan sa mga historiador ay tumuturo sa mga Hittite na nanirahan sa Anatolia, na bahagi ngayon ng modernong Turkey. Noong humigit kumulang 1600 BC, unti-unting na-develop ng mga Hittite ang teknolohiya sa pagproseso ng bakal. Hindi ibig sabihin na sila ang unang taong nakakita ng bakal, pero sila ang isa sa mga unang sibilisasyong matagumpay na gumawa at gumamit nito ng mas organisado. May panahon pa nga na itinuturing na napakahalaga ng bakal, kaya mas mahal pa ito kaysa ginto. Hindi dahil mas maganda ang itsura nito, kundi dahil napakahirap itong gawin. Kalaunan, bumagsak ang Hittite Empire bandang 1200 BC. Dahil dito, kumalat ang kanilang kaalaman sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Natutunan din ito ng mga Assyrian, Phoenician, at iba pang kaharian. Mula roon, mabilis na lumaganap ang paggamit ng bakal sa Europa, Asya at Afrika. Ngayon,
may isang mahalagang paglilinaw ang mga historiador. Noon, may paniniwalang ang mga Hittite ang nag-iisang nakaimbento ng iron smelting. Ngunit ayon sa mas bagong archaeological evidence, posible ring may ibang lugar na sabay o halos sabay na nakadevelop ng teknolohiyang ito. Kaya ang mas ligtas at mas tumpak na pahayag ay ito. Ang Hittite civilizations ang isa sa pinakaunang sibilisasyong matagumpay na gumamit ng bakal sa malaking sukat at naging malaking dahilan kung bakit nagsimula ang Iron Age. Kaya kung may magtanong sa inyo kung anong bansa ang unang gumamit ng bakal, maaari ninyong sabihin, ang sinaunang Hittite civilization sa Anatolia na nasa modernong Turkey ngayon, ang isa sa mga pinakaunang kilalang gumamit at magproseso ng bakal sa malawakang paraan. Ayan, pasado na kayo sa history quiz. Mula sa sinaunang pugon, lumipat tayo sa modernong mundo. Tanungin ko kayo, kaya ba nating mabuhay ng walang bakal? Subukan nating isipin ang isang araw na walang bakal. Wala halos gusali, tulay, tren, barko, sasakyan, elevator, poste ng kuryente, pabrika, ospital, o maging mga gamit sa kusina. Kahit ang mga makina na gumagawa ng cellphone at computer ay gumagamit ng bakal. Sa katunayan, ang bakal ang isa sa pinakamahalagang materyales sa buong mundo. Kapag nilagyan ito ng tamang dami ng carbon, nagiging steel o asero. Mas matibay ito, mas matagal masira, at kayang gamitin sa napakaraming industriya. Kaya hindi lang ito simpleng metal. Isa ito sa pundasyon ng modernong kabihasnan. Kapag huminto ang produksyon ng bakal sa buong mundo, malaking bahagi ng ekonomiya ang maaapektuhan. Ayan class, summarize lang natin ng kaunti ang natutunan natin. Ang pinakaunang bakal na ginamit ng tao ay nagmula sa mga meteorite, ngunit ang mga Hittite nas sa sinaunang Anatolia, na bahagi ng modernong Turkey ngayon, ang isa sa mga pinakaunang sibilisasyong matagumpay na gumamit at magproseso nito sa malawakang paraan. Hanggang ngayon, nananatiling mahalaga ang bakal dahil ito ang bumubuo sa maraming gusali, sasakyan, makinarya at iba pang kagamitang ginagamit natin araw-araw.